Magandang araw sa inyong lahat. Heto na ang latest weather update para sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Thursday. May bago tayong binabantayang posibleng bagyo na posibleng lumitaw next week. At bukod doon ang balita na magkakaroon ng Super El Nino sa mga susunod na buwan na posibleng magpalakas sa mga bagyong mabubuo sa Pacific Ocean. Kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Sa kasalukuyan, dalawang pangunahing salik ang nakaaapekto sa ating lagay ng panahon. Una, may ridge ng high pressure area or HPA na nakaabot sa extreme northern Luzon. Ikalawa, ang easterlies naman ang patuloy na nakaaapekto sa southern Luzon, Visayas at Mindanao. Kapag ganito ang setup, kadalasan ay mainit ang simula ng araw sa maraming lugar, pero hindi ibig sabihin nito na wala ng tsansa ng pag-ulan. Sa totoo lang, ang ganitong kombinasyon ng init at moisture sa hangin ang madalas nagiging dahilan kung bakit may mga lugar na biglang inuulan sa hapon o gabi kahit maaliwalas pa sa umaga. Para sa Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas at Mindanao, ang inaasahang lagay ng panahon ay partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil sa easterlies. Ibig sabihin, sa maraming lugar, pwedeng magsimula ang araw na medyo maliwanag ang langit pero habang tumatagal at umiinit ang paligid, may pagkakataon pa ring mabuo ang mga ulap at sumunod ang panandaliang pag-ulan o thunderstorm. Ang easterlies naman ay may dalang moisture na hangin mula sa silangan, kaya mas nagiging favorable ang atmosphere sa pagbuo ng ulap lalo na sa mga bahagi ng bansa na mas open sa hangin galing dagat. Kaya kung nasa Metro Manila ka man, nasa Calabarzon, Mimaropa, Bicol, Visayas o Mindanao, hindi sapat na tingnan lang ang lagay ng panahon sa umaga at isipin na ganoon na rin ito hanggang gabi. Sa Metro Manila, ito iyong klase ng panahon na madaling makapanlin lang. Maaaring sa umaga ay maayos ang sikat ng araw at iisipin ng marami na tuloy-tuloy na ang magandang panahon. Pero pagsapit ng tanghali at hapon, lalo na kapag mas umiigting ang init at mas mabigat ang pakiramdam ng hangin, pwedeng biglang kumapal ang mga ulap at magkaroon ng thunderstorm sa ilang bahagi ng lungsod. Kaya para sa mga commuter, rider, estudyante, empleyado at sa lahat ng may lakad sa labas, mas mabuting huwag kalimutan ang pagdadala ng payong o kapote. Kahit hindi ito malawakang sama ng panahon, sapat pa rin ang isang severe thunderstorm para magdulot ng pansamantalang pagbaha sa mabababang lugar. Sa Visayas at Mindanao, nananatili rin ang partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil sa easterlies, meaning may init at alinsangan pa rin sa maghapon pero may kasamang tsansa ng panandaliang ulan sa ilang lugar. Hindi ito pare-pareho sa bawat lungsod o probinsya. May mga lugar na pwedeng manatiling mainit at tuyo sa loob ng maraming oras, habang ang iba naman ay pwedeng biglang makaranas ng pagdilim ng ulap at malakas na buhos. Kaya para sa mga nasa Visayas at Mindanao, mahalagang maging handa lalo na kung may biyahe, may outdoor activity o may lakad sa hapon at gabi. Ang ganitong setup ng panahon ay madalas magdala ng sorpresa at kung hindi handa, madaling makaabala sa pang-araw-araw na gawain. Samantala, para sa natitirang bahagi ng Luzon, ang forecast ay partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil sa localized thunderstorms. Ibig sabihin, hindi easterlies ang pangunahing dahilan ng ulan sa mga bahaging ito, kundi ang mismong lokal na pagbuo ng thunderstorm bunsod ng init at moisture sa paligid. Pagdating naman sa hangin at kondisyon ng karagatan, sa northern at central Luzon, inaasahan ang mahina hanggang katamtamang lakas ng hangin na magmumula sa timog silangan hanggang timog kanluran. Ang coastal waters dito ay slight to moderate na may taas ng alon na nasa 0.6 hanggang 1.8 meters. Sa natitirang bahagi naman ng bansa, mahina hanggang katamtaman ng hangin at ito ay magmumula sa silangan hanggang timog silangan. Ang mga karagatan ay slight to moderate rin na may taas ng alon na nasa 0.6 hanggang 1.5 meters. Sa unang tingin, hindi ito indication ng pinakamasamang lagay ng dagat, pero hindi rin ito dahilan para maging kampante. Kapag may localized thunderstorm o biglang pagbabago ng ulap at hangin, pwede pa ring mabilis na sumama ang kondisyon sa baybayin at katubigan. Kaya para sa mga mangingisda at sa mga may maliliit na bangka, makabubuting tingnan hindi lang ang pangkalahatang forecast
forecast kundi pati ang aktual na sitwasyon sa inyong paligid bago pumalaot. Kung titingnan naman natin ang temperatura at relative humidity sa nakalipas na 24 na oras, ang pinakamababang temperatura ay 25.2 degrees Celsius at naitala ito alas 5 ng umaga. Ang pinakamataas na temperatura naman ay umabot sa 35.5 degrees Celsius alas 2 ng hapon. Ipinapakita nito na kahit sa umaga ay hindi na rin malamig ang pakiramdam at habang tumatagal ang araw ay malinaw na tumitindi ang init. Ang minimum relative humidity naman ay 36% at naitala alauna ng hapon habang ang maximum relative humidity ay 83% alas 5 ng umaga. Ang kombinasyon ng mataas na init at pabago-bagong halumigmig sa hangin ang dahilan kung bakit mabigat ang pakiramdam ng panahon sa maraming lugar, lalo na mula tanghali hanggang hapon. May isa pang napakahalagang bahagi ng weather outlook na dapat nating bantayan at ito ay ang El Niño Alert na inilabas ng PAGASA. Ibig sabihin, mataas ang posibilidad ng pagdevelop ng El Niño sa mga darating na buwan at maaari pa itong magpatuloy hanggang early 2027. Kapag nagkakaroon ng El Niño, mas tumataas ang tsansa ng drier than usual conditions sa ilang bahagi ng bansa. Sa mas simpleng paliwanag, may posibilidad ng mas kaunting ulan kumpara sa normal at pwede itong mauwi sa dry spells o tagtuyot sa ilang lugar. Mahalaga ito lalo na sa mga komunidad na umaasa sa regular na ulan para sa agrikultura, pero sa ganitong sitwasyon, inaasahan pa din ang above normal rainfall over the western sections sa panahon ng habagat at sinasabi din ng mga eksperto na ang El Niño ay posibleng magpalakas sa mga bagyo at ma-develop bilang isang super typhoon. Kung babalikan natin ang nakaraan during El Niño years, noong 2013, dito lumabas si Super Typhoon Yolanda. Kaya kahit sabihin natin kakaunti ang mga bagyo sa ganitong panahon, dito naman lumalabas ang mga super typhoon. Ngayon, pag-usapan naman natin ang tropical cyclone update sa mas malawak na paligid ng bansa. Para sa week 1 mula ngayon hanggang April 26, walang nakikitang TC-like vortex o TCLV sa loob ng binabantayang domain. Ibig sabihin, walang inaasahang pagbuo ng tropical cyclone sa mas malapit na panahon at sa kasalukuyang tingin ay unlikely ang tropical cyclone development sa loob ng week 1. Pero pagdating sa week 2, mula April 27 hanggang May 3 ng 2026, may pagbabago sa outlook. Nakikita na may TCLV-1 at TCLV-2 na posibleng lumitaw sa silangang boundary ng binabantayang domain at sa ngayon ay may low chance ng tropical cyclone development sa week 2. Sa madaling sabi, wala pa itong malinaw at matibay na senyales ng agarang banta, pero may mga unang indikasyon na sa huling linggo ng April ay pwedeng magkaroon ng development mula sa silangan. Mahalaga ring idiin na long-range forecast pa lamang ito. Ibig sabihin, malayo pa ang tinutukoy na petsa at hindi pa matibay ang kumpiyansa sa eksaktong lakas, direksyon at aktual na posibilidad ng pagbuo. Kapag long-range forecast pa lamang, normal na hindi pa pare-pareho ang ipinapakita ng lahat ng weather model. Sa ngayon, may ilang mga model pa lang ang nagpapakita ng senyales ng development. Sa usaping weather, kapag unti-unti nang may mga modelo na nagpapakita ng development sa silangan, makabubuting bantayan kung dadami pa ang kaparehong signal sa mga susunod na araw. Mahalaga ang puntong ito dahil habang lumalapit ang mga araw, mas dumarami rin ang datos na pumapasok sa mga weather model. At habang dumarami ang datos, mas lumilinaw rin kung gaano kalakas ang posibleng mabubuong sistema at kung ano ang tunay nitong direksyon. Sa ngayon, wala pa tayong sapat na basehan para sabihing may malinaw ng banta sa bansa. Pero kung sa mga susunod na araw ay mas dadami ang model guidance na tumutukoy sa posibleng development, saka pa lang magiging mas malinaw kung may dapat bang mas seryosohing paghandaan para sa huling linggo ng April hanggang pagsisimula ng May.